Alam mo, marami ang nagsasabi sa akin na paulit-ulit na lang daw yung content ko. Lagi na lang tungkol sa pag-iipon, gastos, utang, at to be honest, oo nga, paulit-ulit talaga. Pero bakit nga ba? Kasi kung di pa rin naiintindihan ng karamihan ang ibig kong sabihin, kailangan talaga itong ulit-ulitin. Sa katotohanan, hindi naman kasi natin kailangan gawing komplikado ang basic finance. Hindi mo naman kailangan ng 50 apps, 10 na investment platforms o MBA degree para matutong humawak ng pera. Ang kailangan mo lang ay ilang simpleng prinsipyo at disiplina na dapat mong gawin araw-araw. Kaya sa video na ito, baka narinig mo na ang mga tips na ito, pero ang tanong, ginagawa mo ba talaga? Kasi kung oo, edi dapat may progress ka na. Pero kung hindi pa, tara balikan natin ang 10 money tips na simple, practical at sure na pwedeng-pwede na magpapabago sa buhay mo. So ready ka na ba? Tara simulan na natin. Una, huwag bumili agad ng mamahaling cellphone. Alam naman natin na tempting. Ang linis ng camera, ang bilis ng processor, tapos may night mode pa. Pero ito ang tanong, kailangan mo ba talaga siya o gusto mo lang magpapansin? Gagamitin mo ba ito para kumita ng pera o para magmukha lang mayaman? Tandaan na ang cellphone mo ay isang tool, hindi trophy. Kung ang phone mo naman ngayon ay gumagana pa, huwag mo munang palitan kasi sa totoo lang, habang tumatagal, nawawala ng value yan. May mga bagong model naman na lumalabas kada ilang buwan at kapag binili mo kagad ang bago, within 6 months, luma na ulit yan. Kaya imbes na i-invest mo sa isang gamit na bumababa ang value over time, ipunin mo na lang muna at ilagay sa mga bagay na kikita para sa'yo, tulad ng business capital, emergency fund na nasa digital bank o kahit sa stocks. Mas okay na yung luma yung cellphone mo pero may ipon ka naman kaysa may bago ka nga pero wala ka namang ipon. Ang pangalawa, huwag mangutang para lang magpa-impress. Huwag mong gawing pampakyut ang utang mo. Marami sa atin ang nalulubog sa utang hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pakitang tao. Bago ang sapatos, utang. Magpapaparty, utang. Bumili ng kotse, utang pa rin. Pero wala naman palang panggas. Kung uutang ka man, gamitin mo yan para bilang puhunan sa mga bagay na may balik sa'yo, like negosyo o pag-aaral ng bagong skill o sa mga gamit ng kikita ng pera para sa'yo. Hindi naman nakakahiya na mangutang kung kailangan mo talaga, basta be sure na kaya mo itong bayaran. Mas nakakahiya yung todo porma ka sa labas pero sa loob wala naman palang laman ang wallet mo. Tandaan na ang tunay na yaman ay hindi mo kailangan i-flex. Ang pangatlo, huwag bibili ng kahit na anong bagay na nakasale kung hindi mo naman ito magagamit. Sale, 70% off, buy one take one. Sa totoo lang, marketing lang yan para mabutas ang bulsa mo. Kahit anong discount pa yan, kung hindi mo naman talaga kailangan o gusto mo lang makasabay sa uso, gastos pa rin yan. Maraming Pinoy ang nabibiktima ng sayang nakasale mindset. Pero ang ending, naiipon lang sa cabinet, hindi nagagamit, tapos ipapamigay na lang. Kaya bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga to o nadadala lang ako ng mga discount? Tandaan na ang tunay na pagtitipid ay hindi sa dami na nabili mo na nakasale, kundi sa dami ng hindi mo nabili. Tandaan na mas masarap umuwi ng walang bitbit pero may natirang pera sa wallet mo, kaysa naman umuwi ka na may shopping bag pero guilty ka naman at takot sa darating na bank statement at nag-iisip kung paano mo ito mababayaran. Ang pang-apat, iwasan ang pagiging sobrang matulungin kung inaabuso ka na. Oo, masarap sa pakiramdam yung tumulong, yung feeling mo na may plus points ka na sa langit. Pero masakit kapag inaabuso ka, lalo na sa kultura natin mga Pinoy na kung sino ang may malaking kinikita o nakakaangat sa buhay, siya ang nagiging go-to ng pamilya. Pero tandaan mo ito, hindi mo responsibilidad ang problema ng buong angkan nyo. May limitasyon din dapat ang bulsa at puso mo. Kung nauubos na ang ipon mo kakapadala habang ikaw naman ay kumakain lang ng instant noodles at walang emergency fund, baka panahon na para magbago. Hindi pagiging selfish ang mag-set ng boundaries. In fact, ang tunay na maturity ay tumulong kung kaya pero hindi kailangan isakripisyo ang sarili. Kasi kung ikaw naman ang tuluyang nawalan, sino naman ang tutulong sa'yo? Ang panglima, ipunin ng barya dahil walang 1,000 kapag kulang ng piso. Oo, totoo. Ang yaman ay hindi agad-agad. Nagsisimula yan sa tingi-tingi, sa barya sa bulsa, sa sukli sa jeep, sa barya na akala mo ay wala lang.
Pero kapag inipon mo yan araw-araw, buwan-buwan, magugulat ka na lang na madami ka na palang naipon. May ibang tao nga na nakapagpatayo ng negosyo galing lang sa inipon nila sa alkansya. Hindi mo naman kailangan na may 5,000 pesos ka kagad. Ang kailangan mo lang ay disiplina na ipunin kahit yung tigta 20 pesos kada araw. Mas okay ang progress na mabagal pero tuloy-tuloy naman kaysa sa mabilis pero nauubos din agad. Tandaan na ang mga taong may 1 milyon ay nagsisimula muna sa piso. Ang pang-anim, iwasan ng pagsusugal kasi di pa ako nakakakilala ng yumaman sa sugal. Ang sugal ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera, pero ito rin ang pinakamapait na paraan para masira ang buhay mo. Oo, minsan nananalo ka, pero ilang beses ka bang natalo? At sa huli, mas malaki pa ang nawala sa'yo. Hindi lang pera, pati na rin tiwala ng pamilya mo, ng asawa mo, at sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan magsugal para umangat, kasi kung ang pera mo ay galing sa bisyo, hindi rin yan magtatagal. Mas maganda pa nga na ilaan mo ang oras at effort mo sa mga bagay na may long-term gain, tulad ng skills, side hustle, at investing. Tandaan mo na ang sugal ay niloloko ka lang sa paniniwalang pwede kang yumaman overnight, pero sa totoo lang, sila ang yumayaman pero hindi ikaw. Pero sa totoo lang, yung nagpapasugal ang yumayaman pero hindi ikaw. Ang pang-7, huwag bibili ng kotse kung hindi mo naman ito napapakinabangan. Kung wala ka pang sariling parking, kung hindi mo naman ito nagagamit sa trabaho, at kung lalong hindi mo afford ang monthly amortization nito at yung maintenance, mag-commute ka na lang muna. Oo, alam ko, may init, may pila, hassle. Pero mas hassle yung may monthly amortization ka, gas, change oil, insurance at coding na hindi mo pa nga kaya tapos pinilit mo pa. Ang kotse ay asset kung ginagamit mo ito sa income-generating activity. Pero kung pangyabang lang, sad to say, liability yan. Kaya kaibigan, huwag kang magmadali na bumili ng kotse dahil ang yaman hindi nasusukat yan sa ganda ng kotse mo kundi sa galing mong dumiskarte. Ang pang-8, huwag umasa sa iisang source of income lang. Isa lang ang sweldo, isang kita, isang source of income at isang emergency lang, ubus ka kagad. Sa panahon ngayon, delikado yung isang source of income lang. Hindi mo naman kailangan na magkaroon ng 3 negosyo kagad. Pero simulan mo sa simpleng pagbebenta online, mag-freelance, magturo ng skills, o kumuha ng remote side job. Ang goal dito ay simple lang. May ekstrang kita ka na kahit nawalan ka ng trabaho, mabubuhay ka pa rin. Kahit maliit lang ang kinikita mo sa sideline mo, basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan. Double advantage pa kung ang sideline mo ay base sa passion mo. Kumikita ka na, nag-e-enjoy ka pa. Ang pang-9, huwag i-compare ang sarili sa iba. May kabatch kang may bahay na, may business at may 3 anak. Tapos ikaw, walang ipon, nakatira sa bahay ng mga magulang mo, at may sweldo na hindi pa kayang bumuhay ng isang tao. Pero relax ka lang, hindi ka naman late. May kanya-kanya kasi tayong oras ng tagumpay. Yung friend mo, baka sinusuportahan yan na magulang niya. Yung office mate mo na lagi nagtatravel, baka lubog yan sa utang pero di lang sinasabi sa'yo. Hindi mo alam ang buong kwento nila, kaya wag mong ikumpara ang chapter 1 ng buhay mo sa chapter 9 nila. Focus ka lang sa sarili mo, focus ka sa growth mo, kasi ang tunay na yaman, hindi lang sa bank account yan. Nasa peace of mind, nasa sense of direction, at nasa confidence na hindi mo kailangan na makipag-unahan. Ang pang-10, mas okay yung maging kuripot pero may ipon kaysa naman galante pero baon sa utang. Yes, ikaw. Ikaw yung tinatawag nilang kuripot, pero ikaw din yung hindi nangungutang. Ikaw din yung tahimik, pero may emergency fund. Habang sila ay pakape-kape lang, ikaw naman ay naka-automatic transfer ang mga investments mo. Ang simple lang ng buhay mo, pero ang sarap naman ng tulog mo. Hindi mo kailangan na magkunwari na mayaman ka para lang magmukhang masaya. Kasi ikaw, masaya ka na kahit simple lang. Walang masama sa pagiging low-key. Minsan ang tunay na yaman ay nasa tahimik na buhay. So ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, sa 10 money tips na ito, ilan na ba ang ginagawa mo at ilan pa ang kailangan mong simulan? Tandaan mo na hindi ito one time big time, pero hindi mo naman kailangan na magbago kagad bukas. Pero kung magsisimula ka ngayon, tiyak na malayo ang mararating mo sa loob ng 1 taon. Walang shortcut sa pagyaman, pero sigurado may daan. At ang daan na yan ay ang disiplina, consistency, tamang mindset, at syempre, pagdagdag ng kinikita.
Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin sa channel na ito at itag na rin yung mga kaibigan mo na kailangan din marinig ito. At tandaan, hindi sayang ang maliliit na hakbang basta papunta sa tamang direksyon. So again, sa 10 money tips na ito, alin dito ang nagustuhan mo? Type mo naman sa comment section below.